Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Joseph Cayabyab, ang Technical Agronomist ng Isaac Seed. Sa araw po na ito, ako po ay magbabahagi ng wastong pamamaraan sa pagpapalaki ng Isaac Non-GMO Hybrid Corn Seed. Land Preparation. Ito po ay pagbubungkal ng lupa gamit ang mga makinarya kagaya ng traktora, rotavator, trailing harrow, baka at kalabaw para makapagbungkal. Pinakamahalaga ang preparasyon ng lupa na dapat maisagawa ng 2 hanggang 3 beses na pasada bago magtanim. Mas mainam na magawa ito 7 araw bago magtanim upang makuha ang tamang tekstura ng lupa at sabay-sabay na sibol ng buto. Paro setting. Paggawa ng guhit o tudling. Pagkatapos ng land preparation, ito ay isinasagawa 1 araw bago magtanim. Traktora o kalabaw ang ginagamit na tagatudling na may hila-hila na paro setter na may sukat na 50 cm or 60 cm ang pagitan ng bawat tudling. Basal fertilization. Gamit ang abono na triple 14, magbasal ng 5 bag sa kada 1 hektarya. Pwede itong gawin sabay sa pagtatanim. Mahalaga ang basal upang sa early stage ng mais ay may available na siyang nutrisyon na makukuha at nakaabang para maiwasan ang pagka-stress niya habang lumalaki. Planting. Sa pagtatanim, dapat makuha ang tamang distansya o agwat or hill-to-hill spacing na ating tinatawag. Pwede kang gumamit ng 20 cm or 17 cm na hill spacing. Pinaka-importante ang planting na dapat hindi magkamali dahil dito nakasalalay ang ani ng magsasaka at kita na naaayon sa ating rekomendasyong populasyon sa 1 hektarya. Atrazine application herbicide. Gamit ng atrazine, mag-spray bago o pagkatapos magtanim na may sapat na moisture ang lupa. Ulitin ang pag-spray sa ika-3 dahon o ika-7 gulang ng mais. Mahalaga ang herbicide control na ito na nasa timing upang maunahan ang paglaki ng damo. Side dressing o pag-apply ng pataba. Sa ika-12 at ika-15 araw ng mais, ay dapat ay maka-apply ng pataba. At sa susunod na ika-25 at ika-28 gulang ng mais, ilagay na lahat ang pataba na kailangan upang makapag-develop na siya ng magandang bunga at maraming kernel rows. Dapat maging balance ang nutrisyon upang maiwasan ang pag-atake ng anumang insekto at mga fungus. Irrigation or pagpapatubig. Pagkatapos mag-abono, dapat masundan kaagad ng tubig upang makain ng mais ang mga in-apply na mga pataba para makapag-develop siya kaagad ng maganda at malalaking bunga at butil. Sa pagpapatubig, may 2 po tayong pamamaraan. Una yung paggamit ng PVC hose o direct furrow irrigation. Pangalawa ay ang paggawa ng mga infield canals or flooding irrigation. Siguraduhin lang po natin na may sapat na pagkukunan ng tubig hanggang sa matapos ang season ng maisan. Insecticide and pesticide application. Sa gawain pong ito, sa ika-15 hanggang ika-18 gulang ng ating mais ay kailangan ay makapag-spray po tayo ng pinaghalong insecticide at fungicide para po maiwasan ang maagang pag-atake
ng mga hoppers, mga uod, at mga iba pang leaf disease na pwede pong umatake sa ating maisan. Ulitin po ito sa loob ng 10 araw o kaya hanggang 15 araw at mag-spray ng 3 hanggang 4 na beses bago mamulaklak. Magandang araw po sa ating lahat. Bali, ito po ang ating hybrid na Pag-asa na ating demo farm dito po sa Santa Maria, Pangasinan. Atin pong maobserbahan na nasa flowering stage na po siya. Nag-umpisa po nung ika-52 days bago siya mamulaklak. And then po, sa ngayong araw po ay nasa 62 DAP na po siya ngayon. So atin pong makikita na tumatagal talaga ang ating pollen duration ng 12 days. Kasi po sa loob nito ay marami pa pong nagpo-pollinate nating mga halaman. Atin pong ipapakita sa inyo na pinaka-receptive po ang ating silk. Sa ganitong stage po ay nakakuha na po siya. At the same time po ay nagde-develop na po ang kanyang kernels, and then ang mga hanggang sa baba, magmula baba hanggang po sa taas. Bali, ito po ang ating Pag-asa hybrid na itaninim po noong October 7, 2019 na nasa 70 days na po siya ngayon, at kasalukuyan po na nasa stage po siya ng hard dough. Yun pong mapapansin, ito po ay nakapag-develop ng 16 kernel rows gamit lamang po ang farmer's practice po na pamamaraan ng ating mga magsasaka. Sa harvesting, atin pong isinaasalang-alang ang harvesting sa edad po ng mais and then sa panahon din po. Normally po pag ibabase po natin sa maturity days, ito po ay umaabot ng 115 to 125 days. May iba-iba kasing pamamaraan ng pag-harvest. Pwede po itong gamitan ng combine harvester o manual picker na in-harvest po sa edad na 115 days pagka ito po ay mano-mano ang pag-harvest. Kung sa combine harvester naman po, ito po ay pinapatagal ng isang 125 days at binibilad ng isang araw para makamit po ang moisture na hinahanap ng ating mga traders. Land preparation, furrow setting, basal fertilization, planting, atrazine applications, herbicide, side dressing o pag-apply ng pataba, irrigation or pagpapatubig, insecticide and pesticide application. At inyo pong natunghayan ang mga wastong pamamaraan sa pagpapalaki at pag-aalaga ng Isaac Non-GMO Hybrid Corn Seed, Isaac Seed.